Good day mga ka-adventures. Naghahanap ba kayo ng intercom para sa mga OVR o ride body nyo? Subukan nyo itong nabili ko sa Shopee na affordable na intercom. Maganda itong gamitin para hindi na kayo nagsisigawan ng back ride nyo habang nag-uusap pag nasa rides kayo. Ang hirap kasi mag-usap kapag nasa biyahe tayo, malakas yung hangin, tapos yung helmet pa natin nakasara. Minsan kailangan pa natin sumigaw para magkaintindihan. Tara, tingnan na natin kung anong laman ito sa loob. Yan, makikita nyo, ito yung manual niya. Dito may Chinese version at saka meron din siyang English version. Yan, makikita dito yung mga instruction kung paano siya gamitin, paano pag-operate. Ito na yung actual unit. Yan, ito yung mismong unit niya. Yung mga buttons niya, dyan yung charging port, yung sa mic port, tapos yung mga volume, plus minus, at saka yung forward, tsaka previous ng music. Yan, ito na may mga accessories niya. Meron tayong mga velcro na pagdidikitan ng mic at saka speaker. Ayan, ito. Dito niya ikakabit yung unit pag nasa helmet na yung ano niya. Meron siyang USB charger cable. Tsaka yung mic at tsaka speaker. Ito yung version na hard mic. Kung makikita nyo, yung mic niya parang meron siyang stick. Para yan sa mga half face or yung modular. Pwede rin sa mga modular na helmet yan. Ayan, ito yung sa mga earpiece niya. Meron siyang velcro. Ito naman yung yung soft mic para sa mga full face. Pero hindi yung mga laman niya, may manual, may mga instructions. Yung unit niya, pareho lang yung unit niya sa hard at saka soft mic. Magkakaiba lang siya sa type ng mic. Yan, same lang din siya. Yan, yung mga accessories niya, ganun din naman. Meron siya yung kabitan ng unit. Tsaka cable. Ito na yung soft mic niya para sa mga full face. Yan. Ito na yung mic na pang full face. Kung titignan nyo, wala na siyang stick kasi didikit mo na siya sa mismong helmet. Yan, same pa rin yung mga earpiece niya. Meron pa rin velcro. Para buksan mo yung unit, press mo lang siya ng mga 3 seconds. Tapos antay mo lang siya mag-open yung ilaw niya. Yan. Pag umilaw na siya na ganyan, ibig sabihin naka-on na siya. Yan. Pipindutin mo yung button na to para lumabas yung LED lights niya. Tapos press mo lang ulit para mag-iba-iba yung sequence. Ikaw na bahalang pumili kung anong klaseng sequence ng ilaw yung gusto mong gamitin. Pwede rin siyang naka-off. Long press mo lang itong button na to. Magte-turn off na siya.
So na bahala pumili kung anong gusto mong style ng ilaw. Madali rin siyang i-connect sa cellphone. I-open mo lang yung settings ng Bluetooth mo. Tapos, masa-search niya na. Madedetect niya na yung intercom mo. Pili mo lang yung Y20 Max. Tapos i-pairing lang siya. Yun, naka-pair na siya yan. Pwede mo na siyang gamitin sa mga music app mo. Pwede siya sa Spotify o sa mga music player. Ito try natin sa Spotify. Ito, ganito pag-connect sa mic niya. Press mo lang yung power button para mag-play siya. Tapos press mo ulit para mag-pause. Tapos long press mo lang yung plus and minus para sa volume up and down. Sa music player naman, para ma-play mo siya, press mo yung power button ng isang beses. Tapos kung gusto mo naman siyang i-forward, i-click mo ng once yung plus button. Ayan, magpo-forward na siya kung gusto mo i-skip yung mga music. Ayan, kung gusto mo namang i-previous naman, ibabalik mo siya. Press mo lang ng once yung negative button para bumalik siya sa previous. Press mo ulit ng isa yung power button para pag-pause. Tapos long press mo naman yung plus button para sa volume up, and long press mo yung minus button para sa volume down. Sa pag-pairing naman ng dalawang unit para sa intercom, i-power on mo lang siya pareho. After mo siyang i-power on, i-press mo yung button na merong naka-picture na helmet para mag-connect sila ng dalawa. Una, press mo siya ng isa, tapos iilaw na siya. Tapos, yung pangalawang unit, ipipress mo rin siya. Yan yung receiving mode niya. Para mag-transmit siya, kailangan mo pa uli siyang i-press yung kahit alin sa dalawa. Yan, magiging transmitting mode yung isa is receiving mode. Yan, once na pareho na sila ng blink ng ilaw na slow blinking, ibig sabihin, connected na sila ng pareho. Sa pag-charge naman, ito yung charging port niya. USB Type-C na rin yung gamit niya. Yan, pwede mo siyang gamitan ng power bank o sa mga outlet, USB outlet. Ayan, pag naka-red siya, ibig sabihin is charging. Pag full charge na siya, mamamatay na kusa yung kulay red na ilaw. Ayan, ganito naman ang pagkabit ng unit sa helmet. Ito, katulad itong helmet na ito is modular type siya. Kaya kailangan natin gamitin dito is yung hard mic. Ito yung may stick. Kasi hindi mo pwede idikit yung microphone ng soft mic sa helmet. Kasi pag itinaas mo yung visor o yung gusto mo siyang gawing half face, may hila yung microphone. So, kailangan natin yung merong parang stick na microphone. Sa pagkabit lang naman, meron naman yung kadalasan naman ng mga helmet natin, meron na siyang mga nakaabang na para sa mga speaker. Doon mo lang ikakabit yung velcro niya para doon siya didikit yung earpiece. Yan, tatanggalin mo lang, parang button lang naman yan eh. Minsan kanya-kanyang diskarte na lang sa pagkabit. Yan, at kukunin mo yung mga velcro niya, ididikit mo sa kabilang
abang na pang speaker. Diyan mo kasi didikit yung speaker. Yan, katulad yan. Pag nakakabit na siya sa helmet, diyan mo siya ikakabit. Yan, tanggalin mo lang yung pinaka-papel niya para magano yung adhesive. Yan, kakabit mo lang siya sa unang tenga, tapos doon sa pangalawa. Yan, ikakabit mo na muna yung speaker. Yung mahabang wire, doon siya sa kabilang side. Para pwede mo siyang iikot yung wiring niya. Yan, ikaw na bahala dumiskarte kung paano mo gagawin iikutin yung wirings na hindi siya mahahatak. Ayusin mo na lang yung wiring niya para hindi siya makalat. Pagkatapos niya, yung sa mic naman, meron din siyang velcro. Ididikit mo na lang siya sa side ng helmet, hindi sa mismong nguso, sa side lang. Doon mo kasi kakabit yun, yung velcro ng microphone. Sama ayusin yung mga wirings para nakatago lang yan. Ganyan yung itsura niya pag naikabit mo na yung microphone. Yan yung hard mic para sa mga full face, sa mga half face at saka modular. Ayan, ito, dyan naman yung kabitan ng unit. Siya wala na siyang adhesive. Iniipit na lang siya sa helmet. Mas maganda yan kasi kung kailangan mo siyang ilipat sa ibang helmet, hindi mo na kailangang magdikit ulit. Iniipit na lang yan. Yan, meron siyang i-slide mo lang yung kabitan ng unit. Saka mo ikakabit yung sa microphone. Ganyan yung itsura niya kapag naka-modular ka. Ito naman yung para sa mga full face. Ganun din yung style ng pagkakabit. Ilalagay mo lang yung mga velcro niya sa kabilang tenga. Kasi kakabit mo lang din yung sa mic. Yan, kada iba-iba ang ng mga helmet eh. Katulad yan sa Evo, medyo mas nahirapan ako ng konti sa Evo kaysa doon sa SEC na helmet. Iba-iba kasi yung design ng mga helmet bawat brand tsaka model. Yan, ganun din, meron siyang velcro para sa mic, pero yan ididikit mo na doon sa harap ng helmet, sa nguso na mismo yan.
ganun pa rin. Kanya-kanyang diskarte pa rin. Kung saan ka mas madadalian, yun na lang ang gawin mo. Kasi ikaw na bahala kung paano mo itatago yung mga wirings. Iwasan mo lang mahahatak para hindi siya mag-loose. Yan, dito yung medyo mahirap na part na yung ikabit yung pang-ipit nun sa unit. Doon sa sec na helmet, medyo nadalian ako, pero dito medyo mahirap ikabit nung una. Malakas din yung audio niya pag lalo na kung nakasuot na yung helmet mo. Malakas, maganda na yung sound na mapapakinggan mo. Maganda rin yung voice quality nung kausap mo. Malinaw yung salita niya. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag nakalagay na siya sa helmet. Maraming salamat mga ka-adventure sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Salamat!